Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga itong sikuting ng norte na ito matapos ngang ilabas ang mga ebidensya at pruweba na bangag di umano ito sa pulburon at Mary Jane. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga rin tinatantanan ito ni Tatay Digong at talagang linalabanan niya na nga sikuting ng norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan matapos nga ang ginawa na karumal-dumal ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at ni Tambaloslos sa bansang Pilipinas at sa matitinong mga vlogger at matitinong mga lawyer na talagang pinagtatanggol ang taong bayan. Ngayon nga unti-unti nilang pinapabagsak at nagbabayad na di umano sila ng mga opisyalis na dakilang bayaran. Dito nga natin makikita kung gaano nga ang kabulok na sistema ng bansang Pilipinas ngayon dahil di umano ibang-iba nga ito sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Hindi nga natin maiiwasan ng mga netizen at taong bayan na pagkumpirahin ang pamumuno ni Kuting at ni dating former President Rodrigo Duterte dahil kung matatandaan natin mga kaibigan talagang ginagampanan nga ni Tatay Digong ang kanyang tungkulin no siya ay nakaupo bilang Pangulo ng ating bansa at talagang natatakot ang mga pulburon user at Mary Jane user lalong-lalo na ang protector at mastermind nila. Ngayon nga ay talagang nakapagtataka at talagang nakakalungkot mga kaibigan dahil ang protektor at mastermind ng pulburon ay nasa kataas-taasang si Kuting at Lisa Smugs. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pilitin na pumirma ang mga Pilipino, okay, gamit itong mga ayuda. Okay? Gamit yung mga ayuda. Buti sana kung ibibigay nila tong 22 million na ayuda na to, pinang-shopping na nila yung 2 million nung December. So, okay, babalik ako. Okay. So, yung tinatawag na People's Initiative, mga palangga, ito pala yung yung sinasabi ni Pulong. Okay. I would like to inform all Davaoenos, most especially in my district. Okay? Ito pala yata. Okay. Sabi ni Pulong, I am against this people initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. So again, diba? Again siya kasi hindi ito boses ng tao, kundi boses ng mga tambaluslos dyan sa loob ng Kongreso. Okay, sabi niya, I would like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NE national budget, okay, for the district and left only a measly 500 million for Davaoenos. So sabi ni Pulong, gusto daw niyang sabihin sa inyo na mga taga-Davaoenos, mga taga-Davao at yung sa kanyang district, under his district, na ang itong Jutang Genemis na tambaluslos na ito o ang Kamara, mga palangga, ay naglabas ng 2 bilyon, okay, na budget supposedly para sa mga sa distrito, pero yun nga lang, instead na 2 billion, 5 million lang ang naiwan dahil nga, kinikback nila for sure, okay, ang para sa mga Davaoenyo. Tapos sabi ni Pulong, to all congressmen ganging up on us, okay, do not give me that kind of BS, BS, di ba? That's BS, okay, the bull and, the sheet of paper. Because I will not starve to death if you take my budget away. Okay, umalma na siya. Dahil nakikita niya na ang kawawa ay yung mga Davaoenyo na bumoto kay PBBM. So umalma siya, si Paulo Duterte, na, inaano siya ng mga kapwa niya kongresista, di ba? Hindi siya bibigyan ng, hindi bigyan ng enough budget o right budget, itong kongres, yung distrito niya. Di ba? Kaya sabi niya, wag ninyo akong, sabi niya, hindi siya mamamatay sa gutom. Okay? Hindi siya manglilimahed o magugutom kung hindi niyo ibibigay yan.
ang magiging kawawa dito ay yung mga tao, yung mga tao. Exactly. So sabi pa ni Duterte, Pulong, I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. So meron siyang puting ahas na sinasabi na even yung mga senador, okay, na sinasabing hindi siya bibigyan ang mga Davaoenyo under his district. Putang inan to mga to. Kung sino-sino man itong mga to, pera nyo ba yan? Hindi nyo pera yan. Di ba? Kung kayo ay galit at ayaw nyo sa isang kapwa nyo kongresista, galit kayo kay Pulong, for whatever reason, dahil bitter lang kayo, mga inayupak kayo. Di ba? Hindi dapat pinipersonal ang pagbigay ng budget sa mga distrito. Dapat yan ay dahil ang isipin ninyo, ang mga taong umaasa sa ganitong mga klaseng proyekto, livelihood programs, ayuda, and everything, di ba? So nakita nyo kung gaano kababoy ang Kongreso at Senado. So again, this is just the confirmation of mga expose natin. O sabi ni Pulong, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. You know, the peking Panginoon dyan is si Martin Romualdez, si Tambaloslos, si Daffy Duck, okay, si Donald Duck, right? Sabi ni Pulong, again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoenyo. So imagine mo, ang Panginoon ng mga demonyo na si Tambaloslos ay kumukubra pa ng 30%. Sinabi ko rin to sa inyo last 2022 pa. December, I think nag-start tayo. So 2022 pa, sinabi na natin to sa inyo. At kasabwat dyan, actually, yung kahayupan ni Sandro Marcos. Magkakasabwat sila na kumukolekta ng ilang 30, mahigit pa na porsyento sa mga budget ng mga diba't ibang district. Kaya kailangan nyo nang mag-speak up day. Dahil kung ang mga general, ang mga abogado ay nagsusumbong na sa atin at sukang-suka na sa gobyernong ito, mga palangga, dapat tayo magsama-sama para ilubog muli ang hinayupak na Kuting Jr. na ito at si Lisa Ahas na kumukontrol sa ating bayan. Ulitin ko, papayag ba kayo na ang mga taong katulad ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Aranta Marcos na mga pulburonik, laklakera, nagsusunog baga, ang nagpapatakbo sa Pilipinas at, inuubos ang ating kayamanan at inuubos ang dugo ninyong lahat. Sabi ko nga sa puso ko gabi, ang bigas ay tumaas ang presyo, pero ang pulburon ay bagsak presyo. Ito bang bansa ang gusto nyong galawan sa Pilipinas? Hindi nyo mabili ang bigas, pero ang droga ay abot kaya o pulburon. Dahil sa jutang ginemis na pulburonic na si Kuting Jr. The reason why binagsak nila or kinitil nila, ginurgur nila ang Facebook page ni Maharlika at Maharlika Boljakera. Tuloy ang sabi ni Pulong, I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer the dirty politics in the House of Representatives. So, ibig sabihin, kahit na nakikita niya yung kabulukan, ng Kongreso, tahimik lang siya. Ang analysis ko dito kasi ayaw niyang maapektuhan yung budget para sa constituents niya. 'Di ba? Tama? Kaya sabi niya, to all Davaoenos, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 pesos in exchange for your signature. Ito yung People's Initiative. Okay? Na pinupush, na pinapaikot nila ngayon. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great, ito na nga si Romualdez, in Congress to perdition, that is your choice. Kaya sabi niya, nananawagan sa lahat ng mga Davaoenyo na huwag niyong ibenta ang inyong mga kaluluwa kapalit nitong 100 piso o 10,000 sa pagpirma ng People's Initiative na yan. Dahil kung susundin niyo yung mga kaletsyahan nitong nangangarap na si Tambaloslos na maging great or maging forever dyan sa Congress na yan, talaga naman dadalhin kayo sa hukay, dadalhin kayo sa kapahamakan, dadalhin kayo sa masalimuot na bansang Pilipinas kapag ipagpapatuloy ninyo
ang pagpirma-pirma na yan. And I'm glad dahil, nakikita na ninyo ang ating mga pinaghihirapan dito na expose. Yung iba, I totally understand na nag-doubt kayo sa akin. But, sa unang pagbukas ng bibig ko patungkol sa babaeng ahas, sa dami kong mga kachika-chika boom-boom na mga kaibigan, Maharlika, hindi ka ba natatakot? Ang daming supporter ni Budol, di ba? Sabi ko, no. Sabi ko, you know what? Darating ang panahon. Darating na ang mga nagmumura kay Maharlika, ang nagda-doubt kay Maharlika, ay maniniwala at maliliwanagan dahil makikita nyo, my intention is not for myself. I'm not the kind of person katulad ng ibang nakikita ko. Kahit alam nila may katiwalaan si Marcos Jr. ay nagkikiskipay pa rin kay Lisa. Hindi, katulad ni Pulong, hindi po ako mamamatay sa gutom kung hindi ako magkikiskipay kay Lisa Smugs o kay Coting Jr. Nabuhay ako sa mundong ito na mahirap pero lumaban sa kahirapan. At walang tao, walang ang kamag-anak na, wala naman din kasi pera yung mga kamag-anak ko, kaya what do you expect, di ba? Na tumulong sa akin. Even nung ako ay nag-aral, I told you my story. Di ba? Kaya hindi ako mamamatay sa gutom. Okay? Kung hindi ako magkikis as katulad ng iba na nakikita nyo na harap-harapang binababoy na ang gobyerno, puri pa rin kayo kay Lisa na, ang sexy naman ni Lisa. Pero ang totoo, pumuputok yung butod niya sa kanyang tiyan dahil malapit na yan. Di ba? Malapit na mga anak niyo ng anaconda. Anyway, so hindi, you know what? Nakita nyo naman siguro mga palangga, ni piso hindi ako humingi sa mga buwaka ng inang yan. Ako pa ang namigay ng M&M, remember that? Pinalagyan ko pa ng BBM at Inday Sara. Actually, more on BBM. Pwede uhulog silang lahat sa Crocodile Farm, sabi ni Belma. Okay? So ngayon, mga kababayan, nakikita ninyo, people in the Philippines at dito sa abroad, mga palangga, masyado tayong engaged sa pulburon. Hi, Gabe! Sagerback. Aba, makalakas ba makaalindog? Ganun talaga. At naniniwala ako, kapag ang puso mo, okay? Ang puso mo ay para sa katotohanan, lalo kang aalindog. Alam mo, may tumawag na friend ko, taga Pilipinas. Okay? Sa mga politika dito, mga nakasama ko dati. Maharlika, alam mo, nag-worry sa iyo yung mga kakachika-chika boom-boom natin dito. Sabi sa akin, nagtatanong daw sa kanya, saan ba kumukuha ng lakas si Maharlika? Hindi ba siya natatakot? Tapos sabi daw itong friend ko, sabi pa ng isa na nagtanong, may bodyguard ba siya? Ang sagot ng friend ko, walang bodyguard yan. Ang bunganga niya lang yung bodyguard niya. And it's true. Wala akong bodyguard, lang ang pera eh. Bayad ba? Alam niyo ba kung magkano ang bodyguard dito? I inquired actually. I think per ora, kung hindi ako nagkakamali, 4 hours. Dati nag-inquire ako eh. $600 to $800. 4 hours lang nababantayan ako. Saan ko naman kukunin yan? Hindi man ako magnanakaw sa Kaban ng Bayan. $800 for 4 hours. Okay? Nang bonggang-bongga. Depende pa yun kung pipiliin mo kung may armas o batuta lang. Totoo, mag-inquire kayo. Nag-inquire ako sa Beverly Hills. Siyempre, gusto ko, social yung bodyguard ko, brusko. Tsaka matipuno at matigas, di ba? Magba-bodyguard ka di ba? Pipili ka na ng bonggang-bongga. But yeah, ang bodyguard ko po ay ang bunganga ko at katotohanan. And you people, okay, kayo lahat. Because of you. Okay, sabi ko nga, di ba, hindi lang ito one-woman effort. Although this is a one-woman show, pag umarap ako sa inyo, ako nagbabasa, ako nagre-research. Pag may binibigay sa akin na information ng mga puting ahas, I make sure na bini-verify ko. Okay? Ang mga bagay-bagay. Kasi baka nga, mamaya, patibong lang ni Lisa yun. Mamaya, yung puting ahas ko pala, itim na ahas na isinugo ni Lisa Smugs. Diba? So ngayon, mga palangga, sa mga kapapasok lang, kung hindi nyo pa nakikita, itong mamang to, patawa talaga eh. Patawa talaga itong mamang to eh. Talagang very Duterte. Alam mo, sa talaga hindi ako makamove on dyan kanina pa.
'Di ba? Sa taong 'yan. 'Di ba? Siya pala talaga 'tong Polboroni kung ano-ano pa sinasabi. Ay, Pangulong Duterte kung ano pa sinasabi mo, ikaw pala tunay na Polboronic. Giatay. Ay nako, mga palangga. So ngayon, the target now, mga palangga, okay. Okay. Ang ano 'to? Ngayon ang target now na nakarating sa atin, okay, this is the black ops of Lisa Smugs. Okay? Lisa Smugs, ni Taning, ni Mel Robles. Kasi sila kinakabahan na sila. Umiikot na ang kanilang tumbong. Okay? Umiikot na ang kanilang mga tumbong dahil sa pangyayari ngayon. And I love it. You know why? Ibig sabihin, panalo ang taong bayan. Kasi the moment na maibaba natin si Kuting Jr. dahil hindi siya nararapat dyan. Okay? Sabi ni Eunice, dakilang troll talaga si PRRDO. Dakilang troll talaga. Simpleng patama. The moment na maibaba natin si Kuting, lahat ng kawalang hiyaan ni Lisa, hahabulin natin siya. And I urge kung sino man ang susunod, you never know kung ano mangyayari sa atin, kapalaran ng bansa natin, di ba? Although yung line of succession si Sara, di ba? You'll never know. Di ba? Kasi this world, wala namang ano to walang, what do you call it? Walang, I can't think the word. Pero itong walang certain sa mundong ito. Di ba? So hindi natin alam. But kung sino man, okay? O let's say si Sara, ang sumunod dito at matanggal si Kuting, ipupush natin si Sara na habulin niya lahat. O kung ako man ang sumunod, you never know. Di ba? Ang bodyguard ko ay Panginoon, sabi ni Eleanor. Thank you, Palangga. Grace Nactor. Yes, you know what? Kailangan silang habulin. Ngayon may nanalo na naman sa loto. Unang pasabog ko yung loto na yan. Di ba remember, January or February ang pasabog ko kay Mel Robles na sumisingil siya sa mga lotto operators. Sinisingil. Ang dami kong mga expose tungkol dyan. Hahabulin natin sila. Ang hindi natin nahayaan na ang susunod na leadership ay pababayaan sila. Ipakukulong nating mga inayupak na to sa paglapastangan ng pera ng bayan. Mga palangga, ang mga tao ngayon, pag pumunta sa ospital, imbis na gagaling, tigok, hindi man lahat. Kasi walang tamang health service sa kanila. Kasi paano tayo magkakaroon ng tamang serbisyo para sa ating mga kababayan kung nilalaklak, nilunok na ni Lisa, ni Mel Robles, ni Arjen Nieto ang pera galing sa PCSO. Kasi para dapat yan sa mga medical at chuchu, charity. Pero kaya sabi ko, dapat habulin. Paano hindi masisira ang buhay ng mga kabataan ninyo, mga anak, mga kapatid, tatay, nanay natin, dito sa issue ng pulburon. Kung mismo ang protektor ay nasa loob ng PNP at AFP. Dahil yan po ay galing mismo yung information ko sa inyo na si Acorda o Anacorda ayon sa ating puting ahas. Okay? Na siya ay protektor ng mga mga Diyos ng pulburon. At hindi lang yan, ayon sa ating puting ahas, binigyan tayo ng kompletos recados na ebidensya dyan na mismo na si Speaker of the House, na si Marcos Jr., na si Lisa Ahas Araneta ay nasa likod lang nila si Mark Anthony na rahari ng pulburon. Okay? Mga palangga. So ngayon, yan ang ebidensya natin na ang laban ko dito, consistent tayo. Imagine ko ang issue ko dito, it's not about vloggers. My issue here is about the national issue. I don't talk about vloggers as long as hindi sila bayaran o nakikinabang sa pera ng bayan. Okay? Kasi ayokong ma-out of focus tayo dito. Yan ang black ops nila ngayon. The target here is Maharlika and SAS and lahat tayo, si General Macanas, gagawan na tayo ng issue para ma-segue nila ang issue. But, hindi ganun katanga ang mga taong totoong nakikipaglaban. The focus here is the target. What is the target? The Pulboronic Republic. Who is the head of the Pulboronic Republic? The bonggang-bonggang
'Di ba? The bonggang-bonggang kuting, okay, na pulboronic. Okay? Okay. Kaya 'di ba, ay by the way, actually sa Pilipinas pa lang ako bago ako umuwi. Nung nagkakainitan na dito sa Executive Secretary, former Attorney Vic Rodriguez, nagsasalta na ako na itong si Robles, mabalik tayo kay Mel Robles, ng PCSO, mga palangga, nananakawin lang niya ang pera ng bayan. Sinabi ko na yan sa inyo, di ba? Dahil manager yan ni Taning Pinoy. Hindi ako nagkamali. Di ba? May pinakita akong picture sa inyo na ang asawa ni Robles ay nagsha-shopping sila dito, nandito, at kasama sa pagpunta nila na tinatarget ang ulo ko. I told you already na pinapulis ko na sila. Naka-record na sila, kaya hindi na mabubura ang pangalan nila. Actually, hindi lang siya. Marami akong listahan na isinulat na kung sino ang tumatarget sa ulo ko. Do you think? Trip-trip ko lang to. Ay, Marlica, gusto lang magka-viral. Nye. Eto, babanggain mo ang mga dorobo, babanggain mo ang mga Diyos ng pulburon, Diyos ng smuggler, babanggain mo ang hegemonyong pulboronic republic. Ano to, trip ko lang? Actually, bago ako nag-vlog, ang dami ko mga kachika bumbong eh. Maharlika, sabi niya ng gano'n, grabe yung ano mo, yung energy mo, na bakit ganyan? Hindi ka ba natatakot? Sabi ko, hindi. Sila dapat matakot. Hindi, pero totoo. Wala akong naramdaman takot. You know why? Kanya-kanya tayong persona. Yung mga nakaka-follow sa akin, narinig niyo to, uulitin ko. Sabi ng mga friends ko, okay, mga classmate ko, okay? Sabi sa akin, Mama, sabi niya gano'n, ano ba yan? Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Ganyan-ganyan. Eh, hindi naman magbabago ang Pilipinas. Sabi ko, hindi tayo magsasalta, hindi talaga magbabago ang Pilipinas. At saka sabi ko doon sa mga kaibigan ko, even relatives, wag mo akong pakialaman. Okay? Kanya-kanya tayong buhay. This is my destiny. Kahit nasa restaurant, kahit nasa CR po ako, kahit nasa toilet bowl ako, kahit umiihi lang ako, minomonitor ko yung mga putang ina. Sabi ko, ano na naman, pagising ko, ano naman kayang kaputahan na naman ni Lisa? Ano naman kajuta, nagpupulburon naman si Kuting? I can't help it. Because this is my personality. Parang kayo, di ba? Hindi nyo madidetach yung mga sarili niyo dito sa laban na to. And I'm grateful lahat sa inyo. Hindi nyo talaga madidetach yan kasi yun eh. Yun yung laban nyo eh. So yung iba, yung mga vlogger na iba, sumasakay lang sa issue. There are a showbiz. Well, ako nag-showbiz din ako. Pero that's not really my priority. So ngayon, showbiz, basta din magsiswitch o magsishift, okay, sa issue. You cannot, okay, force yourself to fight like me kung hindi ikaw, o to fight like, sino ba nandito? Zorro, okay? Si Chona, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, kailangan gayahin ko si Maharlika kasi, gusto ko yung tapang. No, you cannot do that. As long as it runs here from the heart. Hindi mo pwedeng dayain ang sarili mo. Kaya nga sabi ko, you always have to be yourself. Kahit anumang tahakin nyo sa buhay ninyo, you have to be yourself. If you're like cutie-cutie, pwedeng ganun. So, hindi naman ako pwedeng magpa-cute katulad kay Andrea Brillantes, di ba? Yan ang bidabidahan ngayon eh. Na hindi naman bagay sa'yo. Lahat ng bagay may binabagayan. Okay? Hindi ka pwedeng magpa-tweetams, di ba? Kahit cute ka, kahit maganda ka, if that's not you, don't do that. Di ba? Sabi ni Donata Marcelino, know thyself. Exactly. Ito ko eh. Kaya ito yung laban ko, di ba? Consistent ako. When I started babaeng ahas, nung pinagtawanan niyo ako, minuran niyo ako, sabi ko, no, one day you will love me. Sinabi ko yan sa inyo. Di ba, palangga? Taas ang paniniwala ko kasi nasa side ako ng truth. Nasa side ako ng truth at ang higit sa lahat, walang impluwensya, walang pera na kapalit para makabili ng Goyard, makabili ng Hermes, makabili ng bahay katulad ni Robles, makabili ng yung mga Diyosawa nila, makatravel. Walang ganong vested interest o personal interest. Kaya alam yan ng mga puting ahas ko na nakikinig. Kaya nga minsan joke ko sila, sabi ko, sir, ako yata binabalo niya sa kanyon eh. Mga ganyan eh. Pero I love doing it. You know why? Because ito yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong buksan sa bawat Pilipinong takot na namuhay ng
takot dahil sa bulok na sistema ng gobyerno. Ito ang gusto ko dahil somehow in my life, nung ako ay bata, ay, well, wala talaga akong takot. Alam mo, you know what? Binabalikan ko yung buhay ko nung kabataan. Natakot ba ako? Meron ba akong takot? Well, siyempre, pag bata ka, iba yun, di ba? Actually, pala sagot ako, sa lahat ng magkapatid, ako ang bungangera, sabihin mo na, bungangera, pala sagot talaga ako ng bonggang-bongga. Pag alam kong may tama, kaya nga lagi ako natatamaan eh. Sinaganon ko na lang eh. Totoo yun. Ako lagi napapalo kasi, bratata talaga ako pag alam kong tama ako. Okay? I told you, my story na pakialamera talaga ako. Pakialamera ako sa buhay ng may buhay. Totoo yan. Sabihin niyo yan, sa away ng may away, pakialamera talaga ako. Wala akong magagawa because this is my personality. Yung mga nakafollow sa inyo, di ba sabi ko, may nag-aaway sa mall. Hindi ko naman away. Nakikinig lang ako, nakikimarites. Ano ba nangyari? Okay, mga ganon. Kasi si Petra at saka si Maria, tapos nakita ko si Petra yung tama. Pinakikialaman ko. Oh, kakampi ako kay Petra. Kahit hindi ko siya kilala. That's me. And I cannot fake myself. Kaya nga, pinapagalitan ako ng anak ko. Pinapagalitan ako ng anak ko, ng Diyosawa ko. Ay, yung pakialamera ka naman. Doon ka, sabi ko na, doon ka, sabi ko na, sabi ko, hayaan mo na ako makialam dito. Buhay ko to. I can't help it. That's why ngayon, mga kapalangga, ang laban natin ay nagbubunga na. Diba? Actually, effective tayo eh. Lahat kayo, because of you guys. Sama-sama tayong lahat. Pero kailangan natin ng bonus. What is the bonus, palangga? Ano yung bonus? Siyempre, pag nabuhat natin si Kuting, nalubog na natin si Lisa Smugs, doon naitapon na natin si Lisa Smugs sa gubat na doon siya nababagay. Yun yung bonus natin. But if we talk about kung effective ba tayong lahat, yes, we are. Kaya nga sila natatarantay kung hindi ba naman tayo effective, mga palangga. Taman ba tayo ng kaso? Kasuhan ba ng tanginang anakorda si General Macanas? At at ako dito, may bounty ang ulo ko? Ay, yung mga titegi sa akin siguraduhin nyo lang okay? Na kaya nyo. Baka itong wand na ito tumagos sa inyo ng bonggang-bongga, may power to. Siguraduhin nyo lang, mga palangga. Si Lauren, ito, basahin ko to si Floren. Floren, to be honest, Miss Maharlika, I was judging you before because PBBM just won and you're already making noises. Okay? Sabi ni Palangga, Floren, I didn't know there's a deeper reason behind the madness. I want to apologize. Okay lang yung Palangga. I love you, Palangga. So, thank you so much. Yun naman talagang intention natin. So, ngayon, yeah, di ba dati may mga pinalabas pa sila, Marlika, nagsiselos lang kay Lisa kasi crush niya si BBM. May mga ganon. Kasi love niya si BBM. Kasi di ba, during the campaign, I was luka-lukahan, di ba? Luka-lukahan ako, I love you, BBM. Ay, kuting-kuting, di ba? Meron pa akong pinagawang standee. Tala na yun. Sinunog ko na nga yung standee. Dahil I thought, siya ang emisaryo ng Panginoon. Yung pala, emisaryo ng pulburon. Ayop, di ba? So, hindi ako nag-stick doon, Palangga. Kasi ang purpose, whether you are dilaw, pula, puti, ano man ang tulay nyo, alam ko, sa puso natin, hindi nyo man maintindihan yung iba na natulog pa hanggang ngayon, hindi nyo man maintindihan yung iba, pero ang puso natin pare-pareho para magkaroon ng totoong maayos na Pilipinas. I think kung lahat tayo dito na nanonood, walang vested interest. Okay? Walang bahid ng vested interest. Then, magiging sikat ang Pilipinas, hindi sa korupsyon, kundi sa kaayusan. Okay? Kaayusan ng bayan natin. At yan yung dream ko. Kaya nga, kapag nakikipag-usap ako, sana naman, pag may mga sumunod naman na politiko, sabi ko, sana, leader, sana naman talagang hindi nabiguin yung taong bayan. Yan din ang sinabi ko kay Bongbong Marcos. Exactly, one day magsasalita yung taong naka-witness ng mga pinagsasabi ko. Yung taong constant, okay, na nagbibigay sa akin ng moral support. Na ang sinabi ko sa kanya, exactly, sabi ko, Palangga, sana hindi tayo biguin ni Inday Sara at saka ni Bongbong Marcos. Pero sabi ko ni BBM, pero sabi ko more on BBM. Tapos sabi niya sa akin, boboljakin mo ba? Ang eksaktong sagot ko, konti lang. Sabi ko nang konti lang siguro, pero konti lang. Kasi hindi ko pa naman kung ano mangyayari. Kasi I hate it nung ako ay nagsalita against kay Kuting.
Pinatunayan 'yan ni Pebbles Conana, ni Sas sa interview namin na pinagpipigilan ko sila. 'Di ba diniktahan ay hindi naman dikta, parang nakiusap lang ako, baka naman bigyan natin ng chance si Kuting, kaya ganyan. You know that already, hindi ko na kailangang i-explain pa ang mga bagay-bagay. But yeah, mga palangga, alam mo Mother Dragon, sabi ni Alaming How, alam mo Mother Dragon, issues pa lang ng Balikbayan Box sa Tanimbala pina-follow na kita because I was starstruck with your fervor, sabi ni Alming. Thank you palangga. Anyway, by the way, sa mga gustong tulungan po si General Macanas, dahil ito ang laban na, pag naipanalo natin si General Macanas, alam ko mananalo tayo dito. Yan po ang email niya. Sa gustong tumulong financially dahil kailangan nating labanan. Okay? Kailangan na natin ng labanan si Acorda. Imagine mo, hawak po niya ang multi-million. Okay? Billions pa Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga tinatantanan ni Madam Maharlika itong si Kuting ng Norte, Acorda at si Tambaloslos dahil nga di umano sa mga kababalaghan nilang ginagawa na kayang-kaya nilang paikutin ang batas ng Pilipinas, kaya naman hindi nga sila nararapat at kailangan na nilang mawala sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.